atin po pong i-share ngayon sa inyo ay may pamagat na the importance of obedience. Everybody says, the importance of obedience. Sabi po din lahat, the importance of obedience. Alam niyo po, ang isa po sa pinakamahalaga na gustong makita po ng Diyos sa ating lahat, yung ating po matapatan sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Dahil po mga kapatid, ang Diyos po ay lagi na-attract kapag nakikita niya ang bawat isang anak niya, ang bawat isang mananampalataya, ang bawat isang lingkod niya na tapat at buong pagpakumbaba na sumusunod sa kanyang kalooban. Yun po ang isang napakabangong samyo sa kanyang harapan at doon po sa sobrang na-attract. Kapag nakakakita po siya na mga mananampalataya, na mga lingkod ng Diyos, talagang sobra po ang pagsunod sa Panginoon at talagang sumusunod po ng buong katapatan at kapakumbabaan. Okay, puntahan po natin yung pong aklat ng Awit 119, verse 33 to 36. Ito po yung saloobin ni David na naging hari sa napakabatang edad. Si David po ay grabe po. Bata pa lang po siya. Pastol pa lang po siya ng tupa. Pero grabe na po yung kanyang desire. Grabe na po yung kanyang hangarin about obedience sa kanyang Panginoon. Ano po ang sabi niya sa aklat ng Awit 119, verse 33 to 36? Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan. At iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Verse 34, ituro mo ang batas. Ituro mo ang batas mo, sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. 35, sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo, naroroon ang ligayang inaasam. Last verse, 36. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman ako lubos. Praise God. Makikita po natin yung grabing pagpapahalaga, yung grabing prinsipyo ni David kung paanong nais niyang sumunod sa Panginoon. Si David, ang sabi nga niya, ituro mo sa akin, Panginoon, layunin ang iyong kautusan. At iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Gusto niyang malaman, gusto niyang ituro sa kanyang personal ng Diyos yung hangarin ng kautusan ng Panginoon para sa kanya. At kapag ito ay naunawaan niya, sabi nga ni David, ito'y susundin ko habang ako'y nabubuhay. Hindi sa susunod dahil pinagpapala lang siya. Hindi sa susunod dahil may pagsubok lang siya. Hindi sa susunod dahil meron lang siyang gusto. Susundin niya ang kautusan ng Panginoon kapag ito ay ipinaunawa sa kanya ng Diyos habang nabubuhay siya. At ang sabi pa po niya, turo mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Kung pusong iingatan, susundin ng buong lubos. Sabi ni David, iingatan ko sa aking puso. Sisikapin kong masunod. Buong puso kong iingatan. Susundin ko ng buong lugod ang iyong kautusan. And then verse 35, sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong paunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligaya inaasam. Kaya mga kapatid, napapansin natin si David. Yung pagsunod niya sa utos ng Diyos, yun ang kasiyahan niya.
Doon siya humuhugot ng kaligayahan at kasiyahan. Ang lalim po ng kanyang prinsipyo pagkaunawa kung bakit nais niyang sumunod sa Panginoon. Sapagkat ito ang pagkukunan niya ng kasiyahan habang siya nabubuhay, kaya niya gustong sumunod sa kautusan ng Panginoon. Kapatid, minsan maraming tao humuhugot ng kasiyahan sa maraming bagay sa ibabaw ng mundo. Hindi una sa Panginoon. Pero ang kaibahan ni David, si David handang sumunod sa Panginoon, hindi lang sa panahon na pinagpapala siya. Handang sumunod sa Panginoon, hindi lang sa panahon na may pagsubok at may problema siya. Hindi hadlang ang mga difficulties, ang mga negative situation para hindi siya sumunod sa Panginoon. Actually, ang laki po na naging problema ni David sa kanyang buhay kapag binasa po natin ang istorya ng buhay ni David. Si David po ay nagtago sa mga bundok, sa mga yungin, para iwasan po ang panganib sa kamay po ni Haring Saul. Ay sapagkat gusto po siyang patayin, sapagkat si Saul ay nagkaroon po ng matinding paninibugho, sapagkat si David na po isinisigaw ng taong bayan. Siya na po talaga yung bukang bibig ng mga taong bayan, sapagkat siya na po yung sinasamaan ng Espiritu ng Diyos. Wala na po yung anointing kay Saul, sapagkat siya po ay sumuway sa utos ng Diyos. Patuloy niyo po, kapag tayo po ay sumusuway sa utos ng Diyos, sa nais ng Diyos, nawawala po yung pagsama, yung Espiritu ng Panginoon. Yan po ang naranasan ni Saul. Kung si David, kahit napakabata pa lang, ordinary pa lang kabataan, pero dahil sumusunod, tantapan sa Panginoon na may pagpapakumbaba, grabe po yung pagsama ng Diyos sa kanya. Pinapatnubayan siya, iniingatan siya, sinasamahan siya, at dumating sa punto na inapoint siya ng Diyos. Yung promotion na naranasan po ni David. Kaya po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang kasunod po niya, promotion. Na-promote po siya. Siya po ang isa sa pinakabatang naging hari ng bansang Israel. Dahil sa tapat na pagsunod ni David. Sa verse 36, last verse, sabi po dyan, ano sabi? Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman ako lubos. Yung kayamanan sa kanya, sekundary lang. Hindi yun ang unang gusto niya, yung yaman o anumang bagay sa mundo. Ang una sa kanya, sundin ang buong puso at buong loob ang nautusan ng Panginoon. Sekundary lang ang lahat ng bagay na pinapangarap ng tao sa kanya. Ganun po katindi ang prinsipyo ni David kapag pinag-usapan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay, puntahan po natin puntos por puntos. First point, obedience is the key of provision. Alam niyo po mga kapatid, kapag nakita ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay talagang tapat na sumusunod sa Panginoon na may kapakumbabaan. Yung provision po, mararanasan natin. Ano po ba ibig sabihin ng provision? Pag sinabing provision, you can supply all your needs. Kaya kami provision. Isusupply ng Diyos. Meron kang supplier. Meron magsusustento sa iyo. At walang iba yun kundi ang Diyos. Kapag nakita niya na dapat tayong sumusunod sa Kanya. Kaya, ang susi ng pagsunod ay provision. At yan po yung sinabi ng Diyos sa Matthew 6:33. Sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, unto us. Tignan niyo po yung sikreto po yan.
Ano po yung pinaka-keyword dyan? Seek ye first. Hanapin natin muna. Hanapin natin muna na tayo ay pagharian. At yung katuwiran ng Diyos, maranasan natin. May gagawin talaga tayong hakbang. At kapag lagi natin inuuna sa lahat ng bagay sa buhay natin, hinahanap natin na pagharian tayo ng Diyos. At hindi po maghahari ang Diyos sa atin kapag hindi tayo nagpasimula na sumunod sa Kanyang kalooban. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Ang pinaka-secret word po dyan sa Matthew 6:33, sumunod muna tayo higit sa lahat sa nais niya. At yung hanapin natin sa ating buhay na ang Diyos na ang naghahari sa ating buong pagkatao. Hindi na po tayo ang superior sa ating sarili. Hindi na po tayo ang nasusunod sa ating sarili. Hindi na po yung gusto natin ang ating ginagawa. Kundi kung ano na po yung kalooban ng Panginoon. Kasi po madalas, doon po tayo sumasablay. Yung kapag meron tayo na experience na hindi maganda, kapag meron tayo narinig na hindi maganda, kapag meron tayo nadaramang hindi maganda, doon kagad po tayo magdidesisyon. At minsan yung ating gagawin desisyon, hindi yung gusto ng Diyos, dahil gusto natin. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya hindi natin unang hinahanap yung ang Diyos ang maghari sa atin. Ilan niyo po si Stephen. Si Stephen, nung siya po yung pinagbabato. Kaya lang po sa pinagbabato, naghahalin sa kanya yung mga leader ng religion. Hindi sila makapaniwala na hindi nila matalo sa debate. Napakahusay ni Stephen sa pagpapahayag, sa pakikipagtaliwanagan. Kasi sinasamahan siya ng Diyos. Puspos siya ng banal na espiritu. Pinaghaharian siya ng Diyos. Bakit siya pinaghaharian ng Diyos? Kasi inuuna niya lagi ang kalooban ng Panginoon. Ginagawa niya lagi kung ano ang gusto ng Panginoon. Kaya, yung paghahari ng presensya ng Panginoon nasa Kanya. Pasalin niyo po, siya po ay hinustahan. Siya po ay pinagbabato. Siya po ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato. Gano'n po ang sakit sa isang lingkod ng Diyos na wala ka namang ginagawang pangit, wala ka namang ginagawang masama. Ipinapahayag mo lang ng buong tapang, buong puso ang salita ng Diyos. Tapos ang mararanasan mo galit sa iyong kapwa. Ano po nangyari? Natulad sa nakamatayan. Pinagbabato po siya. Alam niyo po, kung si Stephen po, ang susundin lang po niya, yung kanyang sarili, yung kanyang damdamin, yung kanyang isip, dadampot po ng bato yun at makikipagbalipagan. Kasi yung sinunod niya, yung gusto niya. Pero hindi po dahil siya ay pinaghaharian ng Diyos. Ang Diyos na po naghahari sa kanya, puspusan ng Espiritu, yung pangit na ginagawa sa kanya, pinapatay siya, tumatama sa ulo, sa mukha, sa dibdib, yung mga bato. Ano po binalig po ni Peter, ni Stephen? Hindi po yung sarili niyang gusto kundi yung kalooban ng Panginoon. Ano po sabi ng Lord? Kapag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan. Ano po ibig sabihin nun? Sinampal ka ng literal, tapos ibigay mo pa yung kanan. Hindi po gano'n. Ang ibig sabihin po ng sinabi ng Lord, na kapag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Pangunawa, pag-abot, pagpapatawad, yung haligan. Ano ginawa po ni Stephen? Nung siya po'y duguan na, nanghihina na, nakaluhod, tumingala sa langit. Nakikita ng Panginoon Diyos yung kanyang puso, yung kanyang isip. Na wala siyang galit, wala siyang rebel, nararamdaman. Kaya nakita niya yung kanindigan ng Diyos, bukas yung langit.
Manaog yung mga anghel. Nakita niya po yun by vision. Dahil nakikita ng Diyos sa kabila ng kanyang sitwasyon na pinagtulong-tulungan siyang batuhin, tumatawa kahit saan sa kanyang katawan sa ulo, yung mga bato na yung puyo nagpapaputo, nagpapalabas ang dugo sa kanya at nagpapahina at pumatay sa kanya. Pero sabi niya, Ama, huwag niyo na po silang palagutin sa kanilang ginawa sa akin. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang kapatid, bakit po nagawa yun ni Stephen? Kasi hindi na po siya nabubuhay sa kanyang sarili. Hindi siya nag-design sa kanyang sarili. Kasi kung sa sarili siya mag-design, ang sasabihin niya, Ama, magpaulang kayo ng apoy para parusahan ng mga tao ito na gumawa ng pangit sa akin. Pero hindi po ganoon eh. Dahil po ang kanyang sinunod ay yung kalooban ng Diyos. Nagpatawad siya. Sa kabila po na napakapangit ang ginawa sa kanya, pinatay siya. Pero nakuha po niya magpatawad bago malutan ang kanya. Nagahaya po yun yung ginawa ng ating Panginoon. Malalagot na po yung hininga, sabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid, makikita po natin obedience, the aid of provision. Makikita po natin sabi ng Lord sa Matthew 6:33, kapag inuna natin hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng ating pangangailangan, ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa atin. Yung po yung provision. Hinahanap lang ng Panginoon, iniintay lang ng Panginoon na makita sa bawat isa po sa atin yung tunay na pagsunod ng tapat na may kapakumbabaan sa Panginoon. At kahit hindi ka tumain, kahit hindi ka humingi, kasi may provision tayo sa Lord, pangako niya yun, lahat ng mga bagay na kailangan lang natin. Tandaan niyo po mga kapatid, kailangan lang. Hindi po luho. Kailangan lang. Ang Lord ang magpuprovide. Kapag tayo po'y natuto, sumunod sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po ay wala naman po tayo mayayamang kapatid sa lugar na ito. Sa laki po ng ating monthly expenses at church na ito. Pero alam po, isinusupply ng Panginoon. Napapansin niyo po, dumarating po ang ating monthly bill, monthly rental. Wala kayong matatanggap sa akin na text, tawag. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo. Dahil kulang, bakit po? At Lord ay napakabuti. Sinusupply niya ang ating pangangailangan. Kulang ang Panginoon, pangalawa kayo. Ganong kabuti ang Lord. Lahat ng kailangan natin habang nais sumusunod sa Panginoon, God will provide. Amen? May provision. Sabi nga, kapag may mission, may provision. Kapag may mga plano ka para sa gawain ng Panginoon, ang Diyos ang bahala, manalangin ka lang, sumunod ka lang, Siya ang magsusupply, Siya ang gagalaw. May gagamitin, may padadaan ng Panginoon, isusupply niya. Kasi bakit? Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, God will provide. Amen? Hallelujah. Kung lumipat po tayo dito, halos 1,000 ang ating kailangan. Kailangan pera, wala po tayo. Pa? Pero nakita niyo po yung provision ng Lord. Naayos lahat yung pangailangan. Nabili yung mga pangailangan. Bakit? Pangako niya po yun eh. Unahin mo lang na hanapin yung ating paghahari, yung ating kaharian at katuwiran. Lahat ng bagay
na kailangan mo, lahat ng bagay na kailangan mo, idaragdag ko sa iyo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayong sumunod sa Panginoon, gaya ni Haring David, sapagkat itiay ko po sa inyo, laging may provision na alaan sa bawat isang tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Second point, obedience is the key of miracle. Kapag nakita po ng Diyos ang ating tapat na pagsunod sa Kanyang kalooban, lagi pong may himala. Mamamangha ka, magugulat ka, laging may himala. Naalala ko po, yung mga Israelita, napakatindi ng kanilang kalaban ng mga Palestina, Philistine. May muog na napakalaki, napakataas, napakatibay, at meron talagang mandirigma na mag-uusay. May mga gamit na talagang mas advance sa kanila. Sila ala naman sa sandali. Pero sabi na Lord, sige, Joshua, pagunahan mo ang aking bayan. Yang masaganang lupain na yan, yang napakatabang lupain na yan, ibibigay ko yan sa inyo. Kaya galit na galit po ang mga Pilisteo hanggang ngayon sa mga Israelita kasi nga po, yung lupang pangako, yung Holy Land, sila po talaga ang nakatira dyan. Kanila po talaga yan. Yan po ang history, nasa Bible. Napakataba po yung lupain na yan. Pero dahil nakita ng Diyos ang tapat na pagsunod sa kanyang lingkod na si Joshua, na naging successor ni Moises, Joshua, paunahan mo ang mga sacerdote. Paunahan mo ang mga Levita. Iuna mo sila. Ikutin nyo isang beses sa araw ang buong na yan. Sa 7 araw, 7 beses kayong iikot. Basta ikutin nyo yan. Pagpuri kayo, umamit kayo sa akin. At sa 7 araw, sa huling ikot nyo, sabay-sabay nyong ipan at tambuli. Ipakikita ko sa inyo ang gagawin ko sa mga Pilisteyong iyan. Sa buong na yan ang ipinagmamalaki nila napakatibay at napakataas kung paano ako gagalaw sa inyong harapan. Sumunod po si Joshua sa instruction ng Panginoon. Walang tanong, walang question mark. Hindi niya sinabi, Lord, napakatibay ng buong na yan. Itinayo po yan kung ilang pong taon. Napakataas, napakakapal. Paano po yan? Namin mapapasok. Sumunod lang po si Joshua kung ano ang specific instruction ng Diyos sa kanya. Kaya po nung sila'y sumunod, nasaksihan nila ang hindi kapani-paniwalang ginawa ng Diyos, talagang matinding himala. Gumuho po yung wall of Jericho na pabilog na yon, at yung mga sundalo po ng mga Pilisteo, sila'y nagpatayan. Walang kahirap-hirap na ginawa po ang mga Israelita sa pangunguna po ni Joshua, sapagkat natutunang sumunod ng tapat ni Joshua ng buong puso at buong katapatan. Kaya mga kapatid, pag binasa po natin ang Bible, hindi po mauuho sa mga himala na naranasan ng mga unang mga lingkod, mga mananampalataya hanggang bagong tipan. Kaya nila naranasan na napakaraming himala na tuto silang sumunod sa instruction ng Panginoon. Obedience is the key of miracles. Kapatid, umpisahan na po natin. Umpisahan na po natin sumunod tayo ng buong kapakumbabaan, buong katapatan sa Panginoon. At magugulat po tayo. Hindi tayo makakapaliwala sa po pwedeng gawin ng Diyos na mga himala sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya. Iba po ang Diyos kapag
siya po ang gumaling. Sa John chapter 11 verse 38 up to following verses, makikita po natin na matay si Lazaro. At kapatid po, sila Maria. 4 na araw ng patay, 4 na araw na po nakalibing doon sa kuweba. Sobra po nalungkot ang ating Panginoon. Pinuntahan po ng ating Panginoong Hesus yung pong libingan ni Lazarus. Ang sabi niya sa mga naroon na kasama niya, mga tao, tanggalin niyo ang takip ng libingan, ang bato. Igulong niyo. Sumagot po si Maria na kapatid ni Lazaro. Napatay na si Lazaro. Sabi ni Maria, Guro, 4 na araw na pong 4 na araw na po nakalibing si Lazaro dyan po sa iyong Israel. Pag tinanggal po natin yung takip na bago na yan, umaalingasaw na po yung kanyang katawan. Ano po sabi po ng ating Panginoon? Di ba sinabi ko sa inyo, magtiwala lang kayo sa akin at makikita ninyo kung gaano kadakila ang aking Ama. Sumunod sila. Tinanggal po yung bato. Pagtanggal ng bato, sa nilang pagsunod, tinawag po ng ating Panginoon si Lazaro. Sabi po ng ating Panginoon, Lazaro, Lazaro, Lazaro. Lumabas ka din. Si Lazaro po ay lumabas, nababalutan ng mga kayong linong puti, mula ulo hanggang paa. Yun po ang isa sa napakatinding himala na ginawa ng Panginoon. Patay na, nakalibing na. Pero dahil may sumunod sa instruction ng Panginoon, nakita po nila ang hindi ka panipaniwala himala. Church, kapag tayo po ay naging kagaya ni David, na lahat po tayo natutong sumunod ng buong katapatan, kapakumbabaan sa ating Panginoon. Napakaraming himala na po pwede po natin maranasan. Obedience is the key of miracle. Third point, obedience is the key of blessing. Ito po yung gusto ng napakarami. Maraming tao gusto lang ng mga pagpapala, pero hindi handang sumunod sa Panginoon. Kaya po yung mga blessing na naranasan nila ay nagiging temporary lang po at hindi talaga nagiging kasiyahan ng puso ng bawat isa. Tandaan niyo po, mga kapatid, ang tunay pong blessing mula sa Diyos nagdudulot ng kasiyahan sa ating buhay, sa ating isip. Ang dulot po ng tunay na pagpapala ay nag-aakay sa atin sa isang tapat at matuwid na pamumuhay para sa Panginoon. Yan po ang tunay na pagpapala na mula sa ating Panginoon. Hindi lang po financial ang blessing. Hindi lang po material ang blessing. Ang mga tao po ay lagi lang po nakapokus, nakarely sa finances, sa material. Bagamat napakahalaga po niyan. Pero alam niyo po ba, ang isa pong matinding blessing mula sa Panginoon, yung meron tayong kapayapaan. Meron tayong kakontento ka. Hindi ka naiinggit sa mga tao sa paligid mo na nakikita mo ang ganda ng nangyayari sa buhay nila. Pero ikaw, natutuwa ka pa dahil sila ay nakakaranas sa iyo. Yung po ay blessing na po yun. Hindi ka naiinggit dahil meron sila, ikaw ay wala. Dapat ang sinasabi rin kung sila ay pinagpapala, sabihin natin, malapit na yun sa atin. Amen? Amen. Kung nararanasan nila ang blessing financially, materially, i-claim natin, paparating na yun sa atin. Amen. Yung po isang pagpapala po yun mula sa Panginoon na hindi po tayo naiinggit, hindi po tayo nagseselos, hindi po tayo napipighati, kundi tanggap natin na kung anuman yung ating sitwasyon sa ngayon,
Pero alam natin, nagtitiwala tayo na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin habang tumutunod tayo ng tapat sa Panginoon. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Lagi niyo po yung tatandaan. Kaya nga po, kung nais po nating makaranas sa mga pagpapala, pagsunod pa rin po ang susi. Sa Bible po, mula po sa Old Testament hanggang New Testament, wala ka pong mababasa doon na sumunod sa instruction ng Panginoon na napaliwala. Lahat ng sumunod sa kalooban ng Diyos, nakaranas ng promotion, nakaranas ng himala, nakaranas ng pagpapala, nakaranas ng kasiyahan, nakaranas ng pag-iingat, nakaranas ng pagsama ng Diyos. Alam niyo po si Stephen, hindi naman po parusa ng Diyos sa kanya yung namatay po siya, pinatay siya. Yung katawan lang niya nahirapan, pero yung kanyang kaluluwa ngayon, grabe po ang sitwasyon doon sa paradise. Grabe po. Wala nang sakit, wala nang kirot, wala nang lungkot. Doon ay puno-puno na po sa nakapayapaan at kasiyahan sapagkat nasa pili na po siya ng presensya ng ating Panginoon, si Stephen. Nag-iintay na lang po siya na ilipat doon sa kaharian ng Diyos. At tayo po, yun ang ating inaasam. Na tayo po'y makasama doon sa ating tulatirahan sa langit na binabanggit ng ating Panginoon sa John 14, verse 1 to 3. Ano mga kapatid? Ang pagsunod ay susi ng mga pagpapala. Si Peter, kanyang mga kasamahamahing isda, magdamag na walang nahuli ng isda. Sa Luke chapter 5, beginning verse 4, up to 1 to up to 5 verses. Malungkot. Uuwi na lang. Pero sabi ni Jesus, doon sa pangpang na naroon siya, ang daming tao. Pedro, pwede ba pakikulang mo sa bandang gitna yung iyong bangka? Gagawin mo lang palpit, tuntungan. Sumunod si Peter. Hindi lang siya kilala si Jesus. Sumunod. Pero yung sitwasyon ni Peter, sobra siyang stress, sobra siyang depressed, sobra siyang disappointed. Kasi lang huli. Walang makakain yung kanyang mga pamilya. Tapos pauwi na, hiniram pa yung baka niya. Pero dahil natuto siyang sumunod, hindi pa umuwi, nakinig pa sa ating Panginoon. Kahit napakatindi ang kanyang sitwasyon sa buhay. Matapos mangaral ng ating Panginoon, napakaraming tao. Pero hindi kinalimutan ng ating Panginoon yung effort, yung ginawang pagsunod ni Peter. Napakaraming tao, siya po ang in-approach ng ating Panginoon pagkatapos mangaral. Sabi ng ating Panginoon kay Peter, Pedro, halika. Muli kayong pumalaot upang ihagis yung muli ang lambat niyo. Kasi alam ng ating Panginoon yung napakalaking problema ni Peter during that time. Pero sabi ni Peter na katwiran, nagdamag po kami ng huli, wala kaming nahuli kahit isa. Pero dahil sa sinabi niyo po yan, inuutusan niyo akong ihagis ang lambat, susunod po ako. Kata niyo po yung keyword, susunod po ako. Sa isip-isip ni Peter, kahit lapag sa kalooban niya, kahit hindi siya naniniwala na may mahuhuli siya, pero dahil inutusan siya ng Panginoon, sige po, susunod po ako. Hindi pa bumabagsak sa tubig yung lambat na inihagis nila. Nagtatalo na po yung mga isda doon sa lambat. At oras sa paglubog, hindi na sila at hindi na po nila maiangat sa bigat kapag dalawang bangkang punong-puno umaapaw ang karga ng lambat nila inihagis. Bakit po? Obedience is the key of blessing. Yun lang po mga kapatid ang sikreto. Pero ang problema po kasi, minsan,
Gusto po natin ang pagpapala, pero ayaw natin sumunod. Unahin po natin ang sumunod ng buong katapatan sa Panginoon. Kasunod po kagad ang pagpapala sa ating buhay. Kapayapaan, contentment, kagalakan. Blessing po yan mga kapatid. Yung kahit meron kang pangangailangan, kahit patong-patong yung problema mo, kahit hindi maganda ang paligid, pero payapa ka, kontento ka, masaya ka, walang bigat, wala kang nararamdamang negative vibe sa sarili mo. Alam niyo mga kapatid, mapakalaki na pong blessing niya. Maraming mayaman nakahiga sa kayamanan, sa salapi. Kasi niyo po, wala pong kapayapa. Hindi makatulog, laging balisa. Masasabi mo bang blessing yun? Sa tingin ng mga tao, pinagpala sila, pero laging balisa, laging bugnutin, laging mainit ang ulo. Hindi ko masasabi blessing yun. Pero yung taong sumusunod sa Lord, kahit may pagsuko, kahit may problema, kahit may sakit, kahit patong-patong ang kanyang pangangailangan sa buhay, pagsuko at problema, pero payapa. Payapa siya. Nakatutulog ng mahimbing. Nakapagpapasalamat sa Panginoon. Minsan yung kanyang pagkain, kahit bayabas lang na hinulang-ulang. Kahit ilaga lang na talbos ng kamote ang ulam, naiiyak ay pinagpapasalamat sa Lord sa mga biyaya na meron siya. Yung po isang napakalaking pagpapala mula sa Panginoon kasi yung kapayapaan na mula sa mundo at yung kapayapaan mula sa Lord, hindi po natin yung kayang bayaran, kayang bilhin sa anumang department store sa ibabaw ng mundo. Yan po'y magmumula lang mula sa Espiritu ng Diyos na ilalagay sa puso at isip natin yung tinatawag na kapayapaan, kakontentuhan, kagalakan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, yung tayo po'y payapa lang, kontento tayo kung ano man ang meron eh, pero nagsisikap tayo, umaasa tayo na isang araw mararanasan natin yung mas magandang antas ng buhay, pero sa ngayon wala kang reklamo, pagpapala na po. Blessing na po yun. Secondary na lang po yung mga financial, material. Doon niyo po, may mga tao kahit may cancer, stage 4. Maaaring naka-encounter na po kayo niyan. Maaaring nakapanood na po kayo sa TV niyan. Maaaring nakita niyo na po sa Facebook yan, sa YouTube. Stage 4. Ang stage 4 po, pagkaramihan wala na po solusyon yan. Grabe na po yung stage 4 na cancer. Pero pansinin niyo po, siya pa yung nagpapalakas, siya pa yung nag-i-encourage. Bakit? Pinagpala siya. Meron siyang tuloy na kapayapaan at kagalakan sa kanyang puso at isipan. Kaya samantalang tayo minsan, natarangkaso lang tayo, abulo po tayo. Natarangkaso lang tayo, masyado ng marami na po ipapasok sa ating isip, damdamin ng mga negatibong kaisipan. Blessing po ba yun? Hindi po blessing yun. Gawa po ng kaaway yun ni Satanas. Kapag sabi po ni Lord, iba ang kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan kaysa sa kapayapaang ibibigay ko sa inyo. Kaya mga kapatid, kapag tayo sumusunod sa Lord, mayroon po himala. Ang susi po ng mga himala ay yung ating tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Kaya patuloy po tayo, wag po tayong bibitin, wag po tayong tatalikod, wag po tayong manghihinawa, wag po tayong magsasawa. Lahat ng ating ginagawa na patungkol sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, lahat po yan ay may nag-iintay na provision.
may nag-iintay na pagpapala, may nag-iintay na himala sa lahat ng ating ginagawa na tapat na pagsunod sa ating Panginoon. The last point, obedience is the key of salvation. Ito po yung isa sa napakahalaga, mga kapatid, na dapat maunawaan ng napakaraming tao. Ano man ang klaseng religion, ano man ang klaseng pananampalataya at paniniwala, nasa pagsunod ang tunay na susi ng kaligtasan. Sabi ng iba, mali, pastor, ang kaligtasan ay batay sa pananampalataya. Tama, pero may pananampalataya nga siya, wala namang bunga ng gawa. Useless. Kaya sabi ni Jesus, pakita niyo sa akin. Sabi pala ni Paul, ipakita niyo sa akin ang bunga ng inyong, ipakita niyo sa akin ang inyong pananampalataya na walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa inyo ang aking mga gawa na bunga ng aking pananampalataya. At ayun po yung magkaiba po. Kaya, hindi mo pwede sabihin na tao meron sa tamang pananampalataya pero hindi po nakikita sa kanyang pagsunod. Kaya sabi po ng Matthew 7:21, sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Tumatawag po ng Panginoon kay Jesus, may pananampalataya po yun. Bakit sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kanilang langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya mga kapatid, ang susi na kaligtasan ng ating kaluluwa na dapat maunawaan ng bawat isa po sa atin at ng bawat isang mahal natin sa buhay at ng bawat isa nating kapwa ay yung tapat na pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Kasi hindi yung tumatawag, hindi yung nakakilala lamang, kundi matapos makakilala at manampalataya, meron tapat na pagsunod sa kalooban ng Ama. Yun ang makapapasok sa langit ang kanyang kaluluwa. Kaya napakahalaga po mga kapatid, nung tinatawag na obedience, yung tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ano po ang sabi? Ano ba ang kalooban ng Ama na dapat nating gawin upang tayo maligtas? Ano ba yung kalooban ng Ama? Sa John chapter 3 verse 16, yan po alam na po ninyo. Yan po yung kalooban ng Ama. Nagayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kaya sinugo niya, ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak upang ang sino mang manampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin sa palatandaan ng Panginoon Jesus ay sinugo ng Ama para tayo maligtas. At yung tatapos doon, dapat may bunga po yun na tapat na pagsunod na buo kapakibaba. Tingnan niyo po, ano ang mangyayari sa mga tao ayaw manampalataya kay Jesus at ayaw sumunod sa ating Panginoon? Tingnan niyo po sa aklat ng John, chapter 3, verse 18 to 21. Hindi hinahatulang maparusahan ng mga nananampalataya sa bugtunan ng Diyos. Ngunit inatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Yung mga ayaw manampalataya, ayaw tumanggap kay Jesus, may habol na. May habol na po yun. Kaya kapag namatay yung taong hindi tinanggap si Jesus, hindi sinampalatayan si Jesus, at hindi sumunod sa Panginoon, once na siya namatay, may habol na siya. Yung kanyang kaluluwa automatic sa Hades na. Kaya susi po ng kaligtasan ng ating kaluluwa sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Once ang isang tao ay namatay, bagamat tinanggap na si Jesus, pero wala naging bunga yung kanyang pananampalataya,
Sabi ng Santiago chapter 2 verse 17, patay ang pananampalataya na walang kalakip na pagsunod o gawa. Wala kang buhay. Kaya ang hinahanap po ng Panginoon sa atin ngayon, yung pananampalataya may tapat na pagsunod. Magkasama po yun. Dahil yung ating po mga mahal sa buhay, patuloy po natin idulog sa Diyos. Yung ating mga relatives, na pagamat yung ilan ay tumanggap na, nakakilala na, pero walang gawa, walang bunga. Hindi po yun tatanggapin ng Panginoon. May hatol na po eh. Balikan po natin. Tinatulan na sila sapagkat naparito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Napakalinaw po. Kaya yung mga tao nakakilala, hindi nagpatuloy kasi nga po, ang pinagpapatuloy nila ay yung sa dilim, yung kasalanan. Kasi nga, ang gusto po nilang gawin at sundin, yung mga masamang gawa. Ito na po yung may hatol. Once sila po'y biglang nawala, nalagutan ng hininga. Automatic po yun. Walang usal, walang dasal, walang paapat na po, walang pasyam na panalangin na makapagliligtas sa kaluluwa. Alam po tayo, mababa sa Bible. Kahit gawin pa natin 1,000,000 gabi tayong manalangin sa isang namatay, hindi na po kayang iligtas ang kaluluwa. Kapag siya'y namatay, kahit nanampalataya siya, pero wala namang naging bunga ng pagsunod na tapat sa Panginoon. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung tinatawag na pagsunod natin ng tapat sa Panginoon, na bunga iyon ng ating pananampalataya. Amen. Sabi po niya sa verse 20, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Kaya nga po yung mga tao na nakakilala na, ayaw ko magpatuloy eh. Bakit? Kasi nga po, may ginagawa silang masama, may ginagawa silang kasalanan. Nakuha niyo mga kapatid? Kahit yan ay hilahin mo, kahit yan ay patuloy mong i-follow up, kasi nga po namumuhay sa kasalanan eh. Ayaw sa ilaw eh. Ang ilaw po ang ating Panginoon. Unless na lang isang araw gumalaw ang Panginoon sa kanila. Ipag-pray natin yung mga tao matapos makasumpong sa Panginoon. Pero dahil ayaw sa ilaw, namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan, ano sabi ng Panginoon? At hindi lumalapit dito upang hindi mahal ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag ang kanyang mga ginaway pagsunod sa Diyos. Kapag tayo nagpasimula po, nagsisi, nag-repent, nagpakumbaba, handa natin i-let go mga kasama natin ginagawa, nalihim, kasalanan. At tayo nagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon, yun po yung nahahayag na amin tayo di makasalanan. Kaya mga kapatid, uulitin ko po sa inyo, ang Panginoon ng may sabi, may hatol na, kinatulan ng Diyos ang mga tao ayaw manampalataya, ayaw umilala, at ayaw sumunod sa Panginoon. May hatol na mapahamakan. Pero ang napakaganda, habang nabubuhay sila, may pagkakataon silang muling magbalik loob sa Panginoon. Bago malagot ang hininga ng mga taong ito, nakakilala man o hindi nakakilala sa Panginoon, bago malagot, napakahalaga na sila po'y makakilala at sumunod ng tapat sa ating Panginoon para ang kaluluwa ay magkaroon ng assurance of salvation. Amen. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay walang makapagtatago sa harapan ng Panginoon. Ang lahat po ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Alam ng Panginoon sa ating lahat kung sino sa atin na nagpapatuloy sa kasalanan. Alam ng Panginoon. Makapagtago man po ako sa inyo sa aking ginagawang kasalanan, hindi ako makapagtatago sa Panginoon. Makapagtago man kayo sa akin bilang pastor nyo, sa inyong mga ginagawang kasalanan, kung meron man, hindi kayo makapagtatago sa Panginoon. Pati, kung meron man po sa ating hanggang ngayon,
ay namumuhay sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Iwaksin na po natin yan. Talikuran na po natin yan. At tayo po'y magbalik loob ng tapat sa Panginoon, magsisi, humingi ng tawad. Sapagkat ang tunay mong pananampalataya ay may tapat na pagsunod at kapakumbabaan sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Ang Diyos po ay hindi tayo pinupundin. Ang Diyos po ay laging may second chance na nakalaan para sa ating lahat. Wala naman po pwede magpapuri sa atin na hindi nagkakasala, hindi nagkakamali. Tayo po lahat ay isang maruming basahan lang sa harapan ng Lord. Kaya lang po tayo naging karapat dapat dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat patuloy sa pagkakataong ito, siya po'y patuloy po na nangungusap sa atin. Patuloy po na nagtutuwid sa ating lahat. Kasama po ako doon, mga kapatid. Lahat po tayo ay patuloy pong tinuturuan, tinuhubog, itinutuwid ng ating Panginoon. Sapagkat at the end of the day, isa lang po ang ating patutunguhan sa piling niya. Church, panahon na ang bawat isa po sa atin ay sama-sama po tayo na maging tapat sa pagsunod. Buong kapakumbabaan, buong katapatan na sumunod sa ating Panginoon. Sapagkat nakita po natin ang bunga ng tapat na pagsunod sa Panginoon. At magamit tayo ng Diyos para sa ating mga mahal sa buhay. Patuloy natin silang ipanalangin at isang araw may tamang panahon. Ang galaw ng Diyos ay maranasan nila. Maramdaman nila ang kauhawan, ang kasabikan, ang yakap at yapos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang presensya. Isang araw muli makasama natin ang ating mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay na hindi rin nakakasama. At maranasan natin ang buong galak, buong saya. Nasama-sama tayo, sumasamba, nagpupuri, at sumusunod sa ating Panginoon na may kapakumbabaan at may pag-ibig. Everybody raise your hands. Even ang mga naka-tune in sa FB live streaming. Kapatid, sa oras nito, napakapalad mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya ka na rin ito. Dahil gusto ng Panginoon, iparala sa iyo ang himala, ang provision, ang pagpapala, at assurance of salvation in your soul. Kapatid, sa oras nito. Hindi kapatid, ibukas mo ang iyong lapit. Kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya yung mga bagay na gusto mo sabihin. Sige kapatid, magpakumbaba tayo. Humingi tayo ng tawad. Humingi tayo ng sorry sa Lord. Kung meron man tayo mga bagay na naghagawa, nalihim, na alam mo na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kapatid, sige, sabihin mo kay Lord, hingi mo ng tawad. Kapatid, kung meron ka man nararamdaman na hindi maganda, mabigat sa kalooban mo, kapatid, sige, isuko mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat po, Lord, sa oras nito, Father God. We worship you. We honor you. We adore you, O God. Hallelujah. Sige
Sige kapatid, kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Panginoon. The Lord is here. His presence is here. Hallelujah. Sige kapatid, lahat isuko mo sa Panginoon. Nabibigatan ka. Nalulungkot ka. May kabigatan ka. Isuko mo lahat sa Lord. Oh, Lord. Oh, hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. Nakikita niyo po laman ang aming puso at isip ko, God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, lahat ng mga bagay na nagagawa namin na nagiging kalungkutan niyo, O God. Lahat ng mga nagagawa namin na lihim, O God, hallelujah. Isinusuko namin ngayon sa inyo, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng tunay na isang malinis na puso. Isang payapa na kaisipan, O God. Isang pusong may kagalakan, may pag-ibig, may kapagkumbabaan, O God. Create me a clean heart, O God. Hallelujah. Praise God. Salamat, Lord. Salamat. Salamat sa ginagawa kayo ngayon sa buhay namin. Salamat, Lord, Panginoon, sa inyong pagkilos at paggalaw sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let's bow. All the praises. Our Lord. We feel, we experience your presence, O God. Salamat, Lord, na ginawa kayo sa buhay namin sa oras na ito. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, O God. Patuloy nga po, O God, patuloy ang bawat isa po sa amin. May sama-sama kami na tapat na susunod sa inyong kalooban, na may bagong puso, may mapagpakumbabang puso at kaisipan. Magunahan niyo po kami, O God, at magamit niyo po kami, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga relatives, kaibigan, kapwa.
patuloy po namin ma-share at maihayag ang inyong kabutihan sa aming buhay. Upang sila, Lord, isang araw ay maakay namin sa lugar na ito para maranasan nila ang inyong kabutihan, O God. Salamat po, Lord. Pinupuri po namin kayo. Pinasasalamatan po namin kayo. Muli, sa inyo po namin ibinabalik ang pinamataas sa papurit pa salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen.